Morning na dito, nakakaloka. Mag-aano na, kakauwi ko lang. 1 o'clock na, 12 to 12. Alam niyo namang 12 to 12 ako, nakakaloka. Nabanggit ko nga kanina sa last vlog ko na medyo tagilid na ako dyan sa sa current employer ko or sa current hospital ko, nakakaloka. As in, sobra na talaga yung pagiging ah, hindi tama or pagiging unfair. Kasi lalo na yung isang pinuno, parating yun na lang parati. As in, nung chinek ko yung message ko, siya parati. As in, ewan ko kung natataon lang sa kanya, siya parati yung nang TTSA sa akin. Nakakaloka. Ewan ko kung mainit ang dugo nitong babaitang ito sa akin. Pero ako, dinededma ko na lang kung minsan. Kasi parating ako. As in, kung titingnan mo yung mga messages, siguro lahat ay ng TSA ko ay galing sa kanya. No, di naman natatrack mo. November 5, March 10, May 11. Pero yung May 11, ang sabi ko, nasa parking lot na ako. Hindi na ako pwedeng i-TSA. June 1. As in, palaging ito yung nang TTSA sa akin. Hindi pa ako na-sent home nito kasi nga mid-shifter ako. Usually kapag isi-sent home ka, ang magsi-sent home sa akin ay, anong tawag ito? Night shift charge. So, as in, tos mati-TSA ka ng 3 oras. Pagdating mo, yung mga, yung mga PRN, nandoon, di ba, nag-work. Tapos, meron din na mga pinauwi kanina. Yun lang, yung pinauwi na naman ay mga full-time staff. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit walang staff ang gustong tumayo at magsalita. Kung bakit ito nangyayari? Bakit kami yung unang pinapauwi? Imbis na ang pauwiin ay ang mga PRN at iba pang mga kontrata, mga resource, ganyan. As in, wala talagang gustong magsalita at mag-speak up or erase ito sa management. Ayoko namang ako yung mauna. Kasi magmumukhang ako yung nagiging demanding. For sure, itong mga to, yung mga iba, hindi rin lalaban. Kasi, pag-iinitan sila. 'Di ba? Nakakaloka. Tapos, ito na TSA ka na. Pagkarating mo, ikaw pa yung busy. As in, ikaw pa yung ilalagay sa non-critical area o ikaw pa yung ilalagay sa yung parang maraming patient. Tapos, itong mga na to, mga, alam nyo na, yung mga ibang ginto, kasi ang tawag namin dun eh. Yung mga ginto at pamilya Saragosa, as in, nandoon lang sila dahil nakatambay sa critical pad. Tapos walang pasyente. Isa lang, yung pasyente ng isa, yung isa naman isa lang, yung isa lang nakaupo lang. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit walang staff, either international na full-time or anong tawag dito? Um, puti na full-time ang gustong magsalita. As in, naka-close talaga ang mouth nila sa pamilya Saragosa. Hindi ko talaga maintindihan. Ang pamilya Saragosa, ito yung, anong tawag dito? Ang pamilya Saragosa sa amin, yun yung mga grupo na sa isang unit na parang sila yung nagko-control or kaya malapit sila sa sa pinuno. Yun. Pamilya Saragosa ang tawag namin doon. Dati nga sa Monte yung tawag namin doon. Kaso,
sabi ng isa kong kasama, "Huy, ano yun? Last name yun ng ano, ng isa sa mga kabayan natin or kasamahan natin." Sabi ko, "Ay, ganun ba?" Sabi ko, oh, sabi ng isang beshi ko, sabi, "Palitan na lang natin ng Pamilya Saragosa." 'Di ba? Nakakaloka. Ikaw na yung na TSA, ikaw na yung nabawasan ng hours, ikaw pa yung papahirapan. As in, hay, hindi ko talaga maintindihan kung bakit ni isa ang gustong magsalita. Kanina, nagpauwi na naman yung pagkarating ko, siguro mga 4 o'clock, may mga pinauwi. Pero yung mga pinauwi, ganun pa rin, yung mga tahimik na full-time na mga puti na hindi naman nagsasalita. O, di ba? Hindi ko talaga alam kung bakit. Kaya parang nag-iisip-isip na talaga ako ngayon na umalis na anytime soon. Kung siguro makakahanap ako ng employer na ano to, kasi yung babayaran ko, konti na lang eh. Kung aalis ako ng August or October, konti na lang yung babayaran ko. Siguro mga less than 4, mga ganyan, or 4, mga gano'n na lang yung babayaran ko. So, kung makakakita ako ng sign-in bonus na walang repayment, yon kukunin ko na siguro. Kasi wala din eh. Sasabihin mo, ay, kung yung lilipatan mo busy, at least busy lahat. Yung ospital ko ngayon, hindi masyadong toxic, pero hindi naman hindi naman busy lahat. Kami lang yung nabibisi. Kami lang yung napapagod. O, di ba? Nakakaloka. Maloloka talaga yung utak mo sa mga ganong kalagayan. At saka sasakit talaga yung loob mo, mga inday, mga beshi, mga konars. Kapag nakikita mong itong mga hinayupak na to walang ginagawa, tapos ikaw, nakailang steps na. Siguro, ay pagod na yung Apple Watch mo kakabilang ng As in, kung sineryoso ko lang yung mga bagay-bagay na to, nung una pa lang, nako day, baka ngayon may brain aneurysm na kayo, o kaya na-stroke na ako sa kakaisip ng mga hinayupak na to day. Ang sarap pagsasapatusin. Tapos, itong mga management, walang pakialam day. As in, makikita mo talaga na hindi napagod, day. Hindi naglakad, Ay, nako. Tapos, pag makadaan ka, makikita mo, naghahalakhakan, nagtatawanan. La ilaha illallah. Diba? Hindi ka ba maloloka sa ganong sitwasyon? Kaya iniisip ko na talagang mag-quit na dyan sa mag-submit na ng 2 weeks resignation. Total naman, binago na yung kontrata namin, inamen ng HR. So, mababa na lang talaga yung babayaran namin kung aalis kami. Hindi naman ako aalis totally dito sa Ohio kasi meron pa akong kontrata dito sa apartment na to hanggang May of next year. So, May 2020. So, alis ako dito ng Ohio, siguro mga May 2020. Ewan ko kung saan na ako pupunta after that. Kasi 2.5 taon na rin ako doon. So, I don't know yet. Diba? So, iniisip ko talaga na umalis na. As in, talamak na yung pang-aapi, yung kawalang hiyaan. Diba? Hindi mo talaga maatim yung mga ganong mga pag-uugali. Ay, nako. Mahirap magstay pag ganon yung mga kasama mo. Kaya pinag-iisip-isipan ko kasi ang ginawa ko ngayon ay may mga overtime ako, may mga pick-up hours. Buti nga may pick-up ako nung Wednesday. So, hindi magagalaw yung PTO ko ngayong this week.
Kasi nga, more than 36 naman eh. Parang naka 44 hours ata ako. So, pwede na, hindi rin magagalaw yung PTO ko. Pero, maski na, unfair pa rin yun. Eh, di sana naka 40 ano ako ngayon kung hindi ako tini-SA. Naka 48 hours. 'Di ba? Sayang din yung ilang oras na ano, OT sana yun. Oh, sige na mga Inday, inaantok na ako. Hindi ko na talaga alam yung gagawin sa mga hinayupak na to. Charis. Especially yung pamilya Saragosa. Charis! Sige na mga Inday, balitaan ko kayo kung magre-resign ba ako in a few months. Nakakaloka. Pero for sure, hindi muna ako aalis sa bedside. Kung magre-resign man ako, maghahanap muna ako bago ako umalis, maghahanap ako ng full-time na trabaho. Saan kaya ako lilipat? Pero dito pa rin yun sa Ohio. Kasi nga hanggang May pa ako dito sa apartment na to. Nag-renew kasi ako eh. Oh, sige lang mga Inday, inaantok na ang lola nyo. Babush na. Bye!